Audio Jungle. 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 Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. The loss is recognized. May kinalaman din po ito sa nangyari rin po sa ating bagyo. Subalit ito naman po ay pagbibigay tuon dito po sa ating po mga nasalanta sa may tinatawag po nating Pamintahan Bridge. Ito po ay in-identify po ng ating CSWD kung saan mayroon pong 4 na katao ang di umano'y unanod, 2 bata at 2 matanda na nakatira dito po sa ilalim po ng tulay. Ito pong tulay na ito ay hindi po nararapat na tirhan. Ang lahat po ng mga nakatira dito sa ilalim na ito ay tinatawag po nating informal settlers. Sila po ay napapunta sa kondisyon na ito sapagkat sila po ay walang kakayahan na humanap ng disente at maayos na tirahan. Ang tanong po, sakop po ba ng gobyerno ang responsibilidad para mailagay sila sa isang tamang lagayan? Sa akin pong pananaw, ito po ay responsibilidad po natin na sila po ay paalisin at ilagay sa tamang kalalagyan. Kaya nga po nung tayo po ay nagpasa nung 2014 budget, siniguro po natin na mayroon pong nakalaan para sa housing project para po sa mga informal settlers na tulad nila. At kung hindi po ako nagkakamali, kasama po ito sa functional statement, objective, and expected results ng ating pong CSWD ukol po sa Urban Poor Program. Narito po ang ilan po sa kanilang mga tinarget na mga gawain. Meron po silang housing program para sa atin po sa RILES, ang RILES Land Acquisition and Housing Project, Homeowners Empowerment Training, Community Land Acquisition and Support Project, Land Tenure Assistance Project,
Housing Forum for 20% Socialized Housing Project, Local Housing Board, local interagencies, and celebration of Urban Poor Solidarity Week. At ang pinakamalaki po dito ay yung tinatawag po nating housing project in partnership with developers. Nung tanungin po natin kung kasya po ba ang 245,000, sinabi po nila na hindi po at ito ay pang-operational cost lamang. Subalit, mayroon po silang inilagak na 5 million pesos. 5 million pesos po para po mailikas, maihanap ng tirahan ito pong mga urban poor natin na ito o kahit hindi man po lahat ng isang daang pamilya ay mautay-utay ho ang paglilipat, lalo na ho sa mga nasa peligrosong katatayuan. Ito pong 5 million na ito ay wala po sa opisina ng CSWD. Sa atin pong 2014 budget, inaprubahan po natin ito sa ilalim po ng Office of the Mayor under the program for urban poor at 5 million pesos. At ang nakalagay pong target implementation na ito ay simula po January at magtatapos ng December. Siguro po nararapat bilang the lead agency of this project, ang CSWD, ay magbigay din po ng parang state of the nation din po siguro sa atin insofar as the project for housing is concerned. Ano po ba ang nangyayaring pagkontrol sa mga illegal settlers natin, lalo na po sa mga area na peligroso, lalo na po dito po sa area po ng Pamintahan Bridge. Sapagkat kung hindi po ako nagkakamali, as early as 2007, we have given them the instruction to control the number of people living in the Pamintahan Bridge. Subalit sa huli po nating pagsasurvey dito, humigit na po sa 100 pamilya ang naninirahan po sa ilalim ng tulay. Halinawa po'y maimbitahan po natin ng CSWD insofar as the housing project is concerned at malaman po natin kung ano na po ang mga steps na ina-undertake nila so that by December at the end of the project, malaman po natin kung saan po napunta ang 5 milyon na programa para po sa urban poor natin. Yun lamang po at maraming salamat. Refer to the Committee on Housing and Committee on Urban Poor Affairs. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Presiding Officer, ang atin pong pagtindig muli dito ay may kinalaman po sa kontrata ng basura. Dahil noong nakaraan pong linggo, tayo po ay committee hearing sa pangunguna ng ating chairman ni Consel Macluansing ng tungkol ho sa problema ng basura. At atin hong inimbitahan na ngayong araw na ito ay dumating sa atin, sana, ang kontraktor ng basura, subalit nagpasabi po na hindi sila makakarating. At nandito po sa atin ngayon ang Assistant Senro, si Engineer Ledesma. Subalit, ang nais ko pong tutukan dito sa pagkakataong ito ay ang kontrata ng pangongolekta ng basura. Sapagkat ang bisa po ng kontrata ng pagkolekta ng basura simula February 16, 2014 to June 30, 2014 ay nakabase sa isang resolusyon na na-revoke na po ng Sangguniang Panlunsod. Ang sinasabi pong dito sa Contract of Services ng City Government of Lipa and the RC Belia Waste Management and Disposal Services, sinasabi po dito sa isang whereas, the first party has the authority to enter into a contract with any hauling services per Sangguniang Panlunsod Resolution number 337 dated December 13, 2010. At ito pong kontrata na ito na ang basihan po ng pagkontrata ay ang Resolution number 337 ay na-execute po noong February 21, 2014. Na kung saan ang Resolution po 337 ay inaprubahan noong December 13, 2010. Noon pong July 29, 2013, meron po tayong pinasang resolution revoking the authority of the mayor to sign any documents and to enter into agreements, contracts to be entered into by the city mayor with any
parties. Subalit, binigyan din po natin ang ating City Mayor noong September 19, 2013. Resolution number 238. Resolution authorizing the City Mayor to sign documents such as vouchers and checks in behalf of the City Government of Lipa and to enter into contracts and agreements subject to the ratification of the Sangguniang Panglunsod. At ito po ay binigay natin sa magitan ng request ni Attorney Leo S. Latido. Subalit ang in-invoke pa rin ho ni Attorney Leo S. Latido noon pong February 2014 ay ang isang revoke na natin na Resolution number 337. Sapagkat doon po sa Resolution 337, ito po ang binabanggit. Resolution authorizing the local chief executive to negotiate and enter into a contract with any entity for the hauling of segregated waste of the city. Tama po yun. Subalit, yung pong bisa ng resolution na yon ay na-revoke na ng resolution number 212. Ano po? Bakit ko po binabanggit ang bagay na ito? Sapagkat ang sinasabi po natin, lahat ng kontrata, lahat ng agreement na in-entered into ng ating city mayor, na piniprepare ng ating city legal at ng ating administrator, ay dapat babalik sa Sangguniang Panlunsod for ratification. But, ito pong kontrata ng RC Belia Waste Management and Disposal Services noong February at meron pong Memorandum of Agreement ngayong July. Ay parehong hindi bumalik sa sanggunian para ma-ratify. Ibig sabihin, ang kontratang ito ay walang bisa, kaya po walang bisa ang pangungulekta ng basura ng kontraktor na ito. Napakaliwanag po, Mr. Presiding Officer, sa contract of services. The second party, ang second party po, yung RC Belia Waste Management. The second party undertakes to perform the daily collection and hauling of garbage. Napakaliwanag po, daily collection and hauling. Subalit, ilang buwan na po tayong nagtitiis, Mr. Presiding Officer, na araw-araw ay problema natin ang presensya ng basura sa ating mga kalsada, sa ating mga barabarangay. Subalit, napakalinaw po ng kontrata. Ang kontratang ito ay binding. Ang unang kontratang ito ay binding simula February 16, 2014 hanggang June 30, 2014. 4.5 months, 4 na buwan at kalahati, na ang kontrata pong ito ay nagkakahalaga ng 10,382,000. Ibig sabihin, gumagastos tayo ng 2.3 million para maging madumi ang ating mga karsada sa pamamagitan ng RC Belia Waste Management na ito na nakakontrata po sa atin na mangolekta araw-araw ng basura. Napakaganda po ng kontrata. Napakaganda po na nakasaad dito. Nakasaad po dito ang day garbage collection routes. Monday to Friday. Night garbage collection routes. Monday to Friday. Night garbage collection routes ng Saturday and Sunday. Ibig sabihin, araw-araw talaga. Dapat walang basura sa lahat ng nabanggit sa kontrata na ito na rota na kanilang dapat ay kolektahan at mga pick-up points. Ano po? At nakasaad pa po dito, the second party, following the completion of the daily collection and hauling of garbage and other waste materials in the covered areas and as accepted, inspected, and certified by the first party, shall receive the amount of 10,382,307 pesos. Ito po ay to be inspected and certified by the first party. Na tinutukoy pong first party ay Senro. Ibig sabihin, ang ating Senro, pumapayag na madumi. Ang ating mga pick-up points, pumapayag ang Senro na madumi ang ating mga kalsada sa kabila ng bumabayad po tayo ng mahigit 10 milyon
sa loob ng 4 na buwan at kalahati. Ngayon po, tapos na po ang kanilang kontrata noong June 30. Meron pong Memorandum of Agreement simula July 1 hanggang October 17 na nagkakahalaga rin po ng kaparehong amount as specified in this agreement. Ano po? 10.3 million. Kung noon po na napakadami nating problema sa basura at nangangalingaso sa ating mga karsada, 4.5 months, 4.5 months sa 10 milyon. Ngayon po, ang kanilang Memorandum of Agreement ay 3.5 months. No? Mas maikli ng 1 buwan. Ibig sabihin, pagdating ng Oktubre, wala na tayong pera para sa pagkolekta ng basura. Subalit, nung December 2013, dumulog po sa atin ang departamento ng Senro. At ang sabi, humihingi kami ng 20,700,000 plus para sa 1 taon na pagkolekta ng basura. Pero ayon sa kontrata at Memorandum of Agreement, hanggang October lamang tayo po pwedeng makolektahan ng basura. Na sa kabila ng gumastos po tayo o gagastos tayo ng may mahigit 20 milyon, napakalaki pa rin ng problema natin sa basura. Sinasabi po sa kontrata na itong kontratang ito ang solusyon natin para maging malinis at maging zero waste ang ating buong lungsod. Kinokolektahan natin ang bawat mamumuwis ang bawat bahay ng garbage fee. 10 milyon po ang pumapasok sa ating kaban taon-taon. Pero problemado ang ating mga kababayan sa basura. Pero merong sagot ang ating Senro. Itong Memorandum of Agreement nila sa Arcibella Waste and Management na kung saan sila po ang nagse-certify na nakolekta ng tama at mabuti ang mga basura. Ibig sabihin na nakolekta tama at mabuti, walang reklamo ang ating mga kababayan. Walang basura sa lungsod ng Lipa. Pero tingnan po ninyo, araw-araw, meron tayong problema sa basura. Meron po tayong 20 milyon na ginagastos para mamroblema tayo sa basura. Sa halip na dapat ay wala tayong problema sa basura. Mr. Chair, sana po'y maimbestigahan sa lalo't madaling panahon na bakit may Memorandum of Agreement, na bakit may Contract of Services with Arcibella Waste Management and Disposal Services na hindi dumadaan para sa ratifikasyon ng sangguniang panglunsod. At bakit nagse-certify ang Senro para makakolekta ang Arcibella Waste Management and Disposal Services na ito, na kung saan ay sandamakmak ang reklamong inatanggap natin dito sa lungsod ng Lipa hinggil sa pangongolekta ng basura. Maraming salamat, Mr. Chair. The matter brought up by the Honorable Linatok is referred to the Committee on Environment. The Honorable Lawan Singh is recognized. Mr. Chair, ang ating pong Engineer Ledesma nandito po ngayon para sagutin ang ating mga katanungan. Nais ko po mag-sponsor ng suspension of the rules. Mr. Chair, I move for the suspension of the rules. Any second to the motion? Seconded. There's a discussion, objection, hearing none. Rule suspended to accommodate our guest from Senro, si Engineer Ledesma. Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating presiding officer at sa ating mga konsehal at sa lahat pong narito po. Ano po. So yung pong naulit po ng ating konsehal doon. Ano po. So tama po yung kontrata, ano po, yung February to June, then Memorandum of Agreement. So ito po ay dumaan sa ating legal office, kaya ang aming opisina ay hindi ko po alam talaga kung ano po talaga ang pangyayari. Ano po. Doon naman sa isang tanong po ni Consialdo, yung tungkol doon sa pag-inspection, ito po ay, ang bawat truck pong iyan ay sinusukat namin. At base doon sa sukat, yon ang pinipirmahan ng aming mga tao na nasa labas, sumisukat. So yun po ang sukat na yon ay lumalabas yung mga cubic meters bawat truck. So yun po ang pinagbabasihan natin ng binabayaran. So yung pong mga naiiwan ay yung po ay binabalik-balikan na rin po. Mr. Chair.
Noong pong mga ilang linggo na, ang ating konsehala Kongkon Hernandez ay nag-privilege speech po dito at nagpakita sa atin ng litrato ng isang dump truck. Palagay ko po yun ay isang mini dump truck. Ang nakasaad po sa kontrata ay minimum of 8 tons ang dapat kayang kargahin ng isang truck. Pero yun po bang ipinakita sa ating truck na mini dump truck, elf lamang po yun, kundi ako nagkakamali, na nag-uumapaw sa karga ng basura at tumatapon na nga po yung kanila na nasesertipayan na in good faith na kolekta ang ating basura. Ay sala na po kaagad sa kontrata. Dahil ang alam ko, ang mini dump trucks hindi kayang kumarga ng 8 toneladang basura. So yung po mga dump truck natin ay, ito po inililipat sa isang malaking sasakyan ng ating kontraktor, yung po tinatawag nating cargo truck. Yan po yung, sa ngayon po, siya po ang dumadaan sa highway from Barangay Banay-Banay hanggang doon po sa Bugtong. Bali, 2 po magkasalubong yan. Doon po inililipat ng mga truck na ito yung sinasabing nasa maliit na dump truck. Kasi yung sa San Carlos po, maliit lamang po talaga yon. Parang, tama po sabi ni Consial, parang ano lamang po yung parang pick up lamang po. Ito po inililipat doon po. Tapos ang sinusukat natin yung malalaking truck po ngayon, yung cargo truck ngayon. The Honorable Monte Alto is recognized. Magandang umaga, Engineer. Yung pong sinasabi ay yung po yung mga barangay garbage truck. Ano po? Yung po ay hindi na binabayaran ng ating gobyerno. Ang barangay po ang nakakaalam sa pagbabasura ng bawat barangay. At ito po ay pinipick up noong ating nakakontrata, nung Bella Waste Management, at ang dala nila ay 10-wheeler truck. Cargo truck. Po, cargo truck po. So sila po yung ating binabayaran. Okay. Dito po sa kontrata na sinabi ni Konsehal Don at nandito nga po, pumapatak po na 2.3 million in 1 month ang ating kontrata at ito po ay around 76,000 pesos per day. Ano ho? Doon po sa 76,000 per day, isang truck lang po ba yung cargo truck ang humahakot na ito? Kasi po ay napakadami po ang nangyayari po ay once a week na lamang po pinipick up yung mga basura ng mga barangay at ng bayan dahil nga daw po once a week lang dadaanan nitong ating contractor na ito. Ilan pong 10-wheeler truck ang umiikot na ito na pag-aari nitong Bella Waste Management na ito? So sa araw po ay yung nadaan sa highway po ay 2 po yung cargo truck na yan. So araw-araw po yun. May kanya-kanya schedule po mga barangay sa Monday to Friday. Tapos meron din po silang pinadadalang truck para sa palengke sa gabi, 2 forward at 1 cargo truck para sa kabayanan. So yun po, kung anong po yung naghakot ng araw, isa na rin po naghahakot sa gabi. So, yun po nangyayari sa pang-araw-araw po. So 76,000 po sa 11 kilometers o 10 kilometers na layo ay siguro po ay masyadong malaking halaga ito para po, dahil kung 76,000 po at nagdagdag sila ng mga truck, siguro po ay hindi po once a day lamang ang magiging hakot sa ating mga barangay. Siguro po ay kinakailangan at least thrice a week po ay mayroong makakuha ng basura ng barangay. Sapagkat sobrang naiipon po sa mga barangay, inilalagay na lang ng iba doon sa tabi at lalo po nagdudumi ang ating barangay. Sana po yung makompute natin ng ayos. Kung yung 76,000 a day ay tama lamang doon sa truck nila na ipinadadala dito. Masyado pong kaunti lamang na isang araw lang po sa bawat barangay ang hakot dahil nga po hindi daw po nahahakot nitong ating kontraktor. Yun po sana ang ating mapag-aralan. Sapagkat kapag ka po talaga once a week lamang ang hakot ng basura, sigurado po ako, kagaya na po nangyayari ngayon, kakalat po ang basura sa lansangan, mas madaming wawalisin ng ating senro, hindi na po natin ma-maintain ang kalinisan ng ating lansangan, lalo na po ng kabayanan.
Tanda ko po nung una talagang wala kang makikitang mga plastic papel diyan sa ating kabayanan. Pagdaan mo ng alas 6 ng umaga, kita mo po, nagwawalis na ang Senro, nililinis na. Pagdaan ko po ng 6:45, ang linis na po ng kabayanan. Ngayon po, kung mapapansin ninyo, nagkalat po ang plastic, nagkalat ang mga papel, ay tanghali na po. Alas 8, alas 9, nagkalat pa rin po ang mga papel at plastic. So ito po ang nagiging dahilan kung bakit nagdudumi ang ating kabayanan at ating bayan. Dahil po hindi tama at kulang ang oras na pagkuha ng ating mga basura. Mr. Chairman. Okay. So tama po yung sinasabi ni Konsehal Monte Alto. Ang tunay po ay talagang kulang na kulang ang truck ng pinadadala ng kontraktor. Kami po ay halos araw-araw ay nagre-request ng mga truck, additional truck, pero kasamaan palad nga po ay talagang hindi nakapagpadala ng truck. Noong sinasabi ni Konsehal Monte Alto noong unang panahon, ay kami talaga naghahakot ng basura. Kami po ang may control sa tao, may control sa truck, sa pagtatapon. So lahat ng ginagawa sa lungsod ng Lipa ay control ng Senro. Pero sa ngayon po ay hindi namin kontrolado itong kontraktor. Ano po, at talagang kami pa ho nakikiusap na dagdagan ang truck para makumpleto itong paghahakot nila ng basura. Ano po, maya't-maya na po kami ay nag-request ng truck ay talaga naman po ay hindi pa rin masagot ng ating mga ng ating kontraktor po. The Honorable Puwa is recognized. So magandang umaga po, Engineer. Ano po? So ganito po, sa aking pong pagbabasa po nitong ating pong kontrata, ay nakikita ko po kung bakit ito'y walang ngipin. Ano? Nakikita ko po na ito pong ating kontrata, bukod sa sinabi nga po ng ating Konsehal Don Linato kanina na ito po ay walang bisa. Kaya po ito'y walang ngipin, hindi po ito dumaan sa atin for ratification. Nakita ko po na ito'y advantageous lamang sa ating kontraktor. Ano po? Dahil dito, wala po nakasaad dito kung sakasakaling hindi po makapaghakot ang ating pong garbage collector na kumokontrata po sa city. Wala po nakasaad ditong penalty. Ano? So, dito po sa kontratang ito para pong pinamimihasa po natin ng ating kontraktor. Maghakot man sila o hindi, sila ay babayadan po natin. Ano? Kung sila ay malate man, walang problema. Kung dito po sa ating kontratang to, from the start, inilagay po natin, kung sakasakaling hindi kayo makarating sa tamang oras, kayo ay may penalty, baka sakali po ang ating kontraktor ay matakot pa. Dahil mababawasan po ang ating ibinabayad sa kanila. Pero dahil wala po nakasaad dito, anytime dumating sila kahit late, mahakot nila iyan. Kahit pa yung mahinakot nilang basura ay nagkakandahulog na sa kalsada, ay walang problema. Kung sa akin pong pagkakaintindi, doon po sa ibang bayan, ang mga naghahakot po ng basura, once na sila po yung naghakot, automatic, yung pong hinakot po nila, ay nililinis din po nila. Nakasaad po sa kontrata yun sa mga ibang bayan. Pero dito po sa atin, hindi ko po nakikita sa kontrata po natin yan. Kaya sana po itong kontratang ito ay mabago po natin para magkaroon po ng ngipin. Ano po? At yan naman po. Maraming salamat po. The Honorable Concepcion Hernandez Veloso is recognized. Magandang umaga po, Engineer Ledesma. Una po ay maalaman ko po ano ho ang inyong official designation sa Senro. So, ngayon po ay ang talagang official public services officer po, since ang aming assistant po ay nasa City Agriculture, so ako na po yung nag-a-acting na assistant. At sa ngayon naman po ay wala City Engineer Ed Pansa, so ako na rin nag-a-acting na Senro ngayon po. Sa kasalukuyan po ay nasaan po ang ating hepe? Siya po ay nasa States po, pero babalik agad itong Sunday, balita ko po, sa linggong ito ay babalik na siya. Ito po ba'y official business or personal po? Personal po yung kanyang. Personal po ang kanyang. Habang siya po ay wala, kayo po ang kanyang itinalaga para ho mamahala dito po sa atin pong kontratang ito ng atin pong koleksyon ng basura. Tama po. Sir, una ko pong tanong, pagdating po sa atin sa koleksyon ng basura, nasabi po ninyo na wala po tayong kontrol dito po sa atin pong mga kinontrata. Kung hindi po Senro ang may kontrol sa atin pong kinontrata, sino ho kaya sa pamunuan natin sa lungsod ng Lipa
ang maaasahan po natin na may control po dito po sa koleksyon ng basura? Sinasabi ko nga walang control kasi nga po yung sinasabi ni Consial doon na ni Consial, yung wala yung mga penalty, kaya hindi namin malaman kung paano talagang pagsisikap o na talagang gumanap sila doon sa kanilang ginawang kontrata kasi hindi natin na-penalize pag na-delay, kulang yung ibig sabihin hindi nakokolekta. So, ang isa pa dyan, yung mga tao ng kontraktor ay talagang, sabi ko sa inyo, talagang matitigas din ang ulo ng iba. Kahit garniya ruta, nagawa ng ruta, ang kanyang ruta. Tapos, mismanagement na lang po ang sabihin natin doon sa parte ng kontraktor. So, ginagawa na namin lahat ng paraan pero talagang nagkakaproblema kami sa kontraktor po. Ito po bang pagbabayad po natin sa kanila ay lump sum? Ibig sabihin sa isang buong kontrata, binayaran na ho natin sila bago pa ho natin makita kung ano po ang serbisyo nila? Hindi po, ang pagka po ay every 15 days pag nakaipon na po ng mga resibo at mga na permahan namin ay nagawa na po kami ng voucher. So yung pong pumipirma po, officials po natin ng Senro. Yes po. At tayo po nagse-certify kung sang-ayon po sa ating kontrata at sa ating pong agreement ay sang-ayon po sa ginagawa at tinutupad po ng ating kontratista. Doon po basta sa nahakot nila at yung sinasabi kong sinusukatan, base po doon po nagbabase kung magkano ang babayaran natin sa 15 days na yun po. So kung yung 15 days po ngayon, meron po silang ilang mga araw na hindi po sila nangolekta ng basura o kaya naman po ay sala po ang kanilang koleksyon ng basura o gaya po ng inyong nasabi na meron hong mga matitigas ang ulo at hindi po sumusunod sa ating pong patakaran. Hindi po kaya maaaring sabihin natin na ito po ay ilang mga dahilan para hindi ho sila bayaran ng sang-ayon sa ating kontrata? So kung yun nga po ay kakulangan po nito sa ating kontrata kaya hindi namin ma-person na kumbaga, wag bayar yan dahil maraming ang pagkukulang. Yun nga po, kulang na kulang po ang nilalaman ng ating kontrata. Sir, meron po tayong tinatawag na breach of contract. Yung kapag po hindi sila tumupad sa kasunduan, wala po tayong corresponding na obligasyon na bayaran po sila ng sang-ayon sa ating pong kasulatan. Kasi kung halimbawang sinasabi po natin, ito ho ang ibibigay sa atin, bilang kapalit po niyan, ari ho ang ating ibabayad sa kanila. Ngayon, kung sakasakali pong hindi nila tuparin ito, bakit ho natin sila babayaran ng full dun po sa amount na sinasabi po natin? So, yun nga po ang kakulangan natin, pagkaalam dito, tungkol dito. Kasi nga po yun nga, wala tayong, paano ba pagka nagkulang sila sa kanilang serbisyo, anong dapat namin gawin? So, yun ang sinasabi kong hindi naka-specify sa ating kontrata. Opo. Sir, kahit naman po siguro hindi naka-specify sa kontrata, kung sakasakali po bang, yung po bang pinipirmahan po natin, ano ho ang nakalagay doon? Yung So, pong yun sabi lamang po pong ninyo na kapag po dumating po sa atin po si kontratista. So, ano kada pong resibo po, pinipirmahan? nakalagay po doon yung sukat ng bawat truck, volume. So, bawat truck meron kanya-kanya resibo. Yun ang pinipirmahan namin na certify na yun talaga yung volume na kanilang nahakot sa araw na yon. So, yun po ang ginagawa ng mga papeles po. So kung halimbawa po ang volume ho na nakasaad po sa ating kontrata ay minimum po of 8 tons, ang sabi po ng ating konsehal doon, Sa kontrata po, 20 cubic meters 20 po. cubic meters. Ilang tons po bali are? So, times 0.4 po, ay mga 8 tons. Tama Mga po. 8 tons po. Tapos kung halimbawa po ang kanilang collection dapat ay 8 tons, pero less than 8 tons po yung kanilang kolekta, ina-adjust ga po natin yung computation doon. Hindi namin pinipirmahan ang resibo nila pag kulang ang laman ng truck. Talagang chinecheck up po ng ating mga tao sa field, yung laman ng truck. So sa makatuwid po, hindi ho tayo nagbabayad ng sobra doon po sa koleksyon na ginagawa po nila. Yun po ang pagkaalam ko dahil talagang binabantayan din po natin yung kanila. So may nasusubi pa ho tayong pera dahil po hindi naman ho regular ang koleksyon nila eh. Out of the 10 million ho, magkano pa ho ang natitira? Sa aming record po ay halos yung ating budget for 2014 ay hanggang October lamang po. Kaya nga po ay may request pa nga ho kami, naulit ko kay Consial doon, may request pa ho kaming from October 17 to December na additional na 5 million. Sir, yun lang So, pong yung- July to October po natin, yung Memorandum of Agreement. So, Doon hanggang ho sa Octo- additional na 10 million na yon, magkano na ho yung nagastos po natin doon? Sa ngayon po ay tapos na po yung January to June. So, naubos na po yung almost 12 million po kasi yung January to February parang extension po. Kaya 12 million, mga 13 million na po.
So yung July po ay hindi pa ho tayo nakapagbayad ngayon, ano po, on process pa ho, hanggang October 17. Kaya po may natitira pa tayong 7.8 million para hanggang October 17. So ibig sabihin po, from July hanggang October, na ang budget po natin ay 10 milyon, Correction po ma'am, Apo. 7.8 million lamang po yung nasa Memorandum of Agreement natin. 7.8 million. Yung pong 7.8 million, sang-ayon po sa voucher na napipirmahan po ninyo as of end of July. Magkano pa ho yung natitira? So yun po wala po ang exact figure from July 1 to 15 kasi katatapos lang and then hanggang ito nga po. So wala pa ho kung exact amount kung magkano babayaran for this month of July. Meron pa ho kayang natitirang mahigit sa 75% sa tingin po natin? Malaki pa ho kasi Malaki pa 7 po. million nga po yung from July 1 to October 17. Malaki-laki pa naman. Ipatak na lang ho siguro natin ng 6 na milyon. Pwede ga po nating ipasok na lang sa ibang kontratista na sa tingin po natin ay mas makakatugon po sa ating pangangailangan. Mayroon pa hugang nag-a-apply na tayo po ay kokolektahan. Ang tunay po ay nakatatlong palit na po kami ng contractor. Ini dati unang-una po nga, yun nga pong hain. May kakontrata tayong sumunod ng taga Bawan, pinalitan din po natin. Sumunod po yung taga Taysan, pinalitan din po natin. Ngayon, bumalik na naman tayo sa hain na ibig sabihin, nariyan pa rin po ang problema. So ibig po sabihin wala hong masyadong nag-a-apply. Sa ngayon po ay wala pa. Meron nag-a-apply pero wala naman silang mga pagtatapunan para mangontrata lang ng paghahakot. Pero malaking problema naman po pag walang tapunan. So madaling sabi po sir, we are at the mercy of the contracting party dahil po wala tayong ibang option kundi po kuhanin na lamang po kung sino yung mga available na kontratista. Nangyayari po pag hindi ho sila tumutupad ay parang ang dating sa kanila ay di humanap kayo kung sinong maaari. So, since may time pa naman tayo po, October po matatapos yung memorandum. So, pwede mo mag-scout tayo talaga kung kinakailangan po ng bagong kontraktor. At kung sakasakali po sir na ma-encounter po natin yung problema na na-encounter natin ngayon, na tayo po ay nahihirapan pong maghanap kung sino po yung po pwedeng maayos na kumontrata po sa atin, ano ho ang plan B natin sa Senro? Sa plano po na kung okay na po yung Kung plan A po yung hindi po maayos, yung pong halimbawang mahirapan ho tayong humanap ng maayos na kontratista, ano ho kaya ang plan B po natin? so kung wala na po tayong maaaring makuha ang kontrata, yung nga inuulit-ulit natin, kung wala pong facility ang city, katulad po ng mga nakaraang panahon, katulad po ng pag-composting facility, ay ang ating basura ay hindi natin mapoprocess ng ayos. Kasi ayon doon sa pag-aaral natin, ang nabubulok po ay 60%. Kung mayroong facility po tayo ng 60% facility for composting project, yung pong 60% ng 20 million ay 12 million na pong savings ng city na pwedeng ibili ng mga truck na panghakot natin. So yun po ang isang aming proposal. Doon nga po sa aming 10-year Ecological Solid Waste Management Plan, ay kinakailangan tayo po ay magkaroon ng lote ng pagtatayuan ng Integrated Solid Waste Management Facility kung saan doon ipoprocess ang nabubulok at ito pong mga recyclable ay may segregate at yung residual na lamang po ang maaari natin itapon sa landfill kung saan man merong landfill. Alright, so kung si plan A po natin na yung collection po ng basura natin ay nahihirapan po tayong humanap ng sang-ayon sa atin pong standards na kontratista, kami po ay nakikisimpatya sa Senro. Ako po personally, nakikisimpatya po ako sa Senro dahil kung wala naman po tayong available po talaga na magpo-provide ng service, ay saan nga naman ho talaga tayo huhugot. Unless na lang ho na mayroon hong kakilala siguro ang mga kasamahan natin na po pwede ho or i-publicize ho siguro natin na tayo po ay handa pong gumastos ng humigit kumulang 20 million para po sa collection ng basura ng Lipa at ito isang ayon po sa standard na gusto natin ay sila po ay welcome para ho mag-participate sa bidding po natin. Gusto ko lang po ngayon puntahan yung sinasabi po nating plan B because at the end of the day tayo ho sa Lipa rin po ang kawawa. Ano po? Yung pong sinasabi po natin na paghahanap po natin ng lote, nag-allocate na po tayo sa ating pong sangguniang panglungsod ng 7 million para po sa taong 2012 para po dito sa sinasabi nating purchase of lot para po sa inyong balak. Ano po kayang estado na nito? Meron na po tayo nakita nung una po, December po, ay dito po sa San Isidro, nagkaroon na po ng negotiations with the owner and with the city. Kaya lang ay nag-back down po yung negotiation nyo for, I don't know the reason why, ano po. So ngayon po ay kami ay nakakita na ng lote, ito naman ay sa may
Paanang Bundok, San Celestino. At ito po ay ating pa pong pa-inspection sa DNR, yung tinatawag po nating GEO assessment, no? GEO hazard assessment. Kasi baka itong lugar na ito ay hindi aprobado sa DNR, kaya hindi agad natin mabili itong lote. Kung sakali ito po hindi pumasa, ay hindi tayo pwede magtayo doon. Meron na pong kausap na tao, okay na po, magkakabayaran na. Pero sabi ko nga po sa ating boss, kay Engineer Pansa, kinakailangan mo na may inspection ito ng DNR, baka ito hindi pumasa sa kanila. Ay sayang lamang, bibili tayo ng lote, hindi naman pala pwede pagtayuan ng MRF. So yun po, nasa proseso po tayo ngayon. In case, subalit yung mga geologists ng DNR, ay Agosto pa darating, kaya na-delay itong pagka-geo hazard assessment natin. So sa August pa namin ma-request na inspeksyonin ng DNR yung lugar na nasa San Celestino na more or less ay 4 hectares po. 4 hectares po. Kung sakasakali pong hindi po ito pumasa sa geohazard mapping po ng San Celestino, ano po ang ating option pa? So siguro ang pinakamaganda ay balikan uli ito nag-back down na negotiation. Hindi ko po alam ang rason kung bakit nag-back down. Siguro ay dapat alamin. Kasi napakaganda ng lugar, malapit, malaki, 7 hectares po yon. At ay pumapayag na yung may-ari na bilhin. Ay hindi ko nga lamang po alam kung bakit. So mahirap humanap ng lote, lalo na may problema tayo sa public participation o yung stakeholder natin. Basta nalaman nila na magtatayo ng basurahan doon ay malaki ng problema. Ano po? So, yun ang isa naming nakikita sa paghahanap ulit ng panibagong lote. Ano po? Yung pong 7 hectares pong ito sa Talisay po ba ang sabi po ninyo? Ito po ay sa San Isidro. San Ito po ay Isidro katapat ng dati nating dam site na pag-aari po ng Karaig family. Na ito po ay nakapasa na before na pa-inspection na po namin to sa DNR na tumugma sa kanilang mga standards, kaya na pwedeng tayuan. Ito po yung landfill pa, pero yung pinaplano po natin ay isang facility na integrated. Wala pong ibabaon na basura na nabubulok dito, kundi po proseso na lahat natin. Lahat ng po pwede proseso ay doon ilalagay sa ating integrated solid waste facility po. So, ibig po sabihin, sir, meron po tayong existing ngayon na ginagawa pong effort para po doon sa segregation. So yun nga po, ang ginagawa po naming effort sa ngayon ay yung pagbibigay ng mga notice na kailangan segregated pa lang. Sa bahay pa lamang ay dapat segregated na ang ating mga basura. Nahingi nga kami ng tulong sa mga kapitan na implement itong segregation. Maiwan sa kanila yung sinasabi nating nabubulok at ganun din yung recyclable. At kung maaari ay residual na lang hakutin dahil sa batas naman talaga po ay ang barangay po ay 100% ang collection dapat ng nabubulok at recyclable at ang hahakutin lamang po ng city ay residual waste. Kung magkakagayon po ay mga 15% lamang po, kaya yung ating budget na 20 million ay magkakaroon pa po ng savings kung masusunod po yung batas na RA 9003 po. Out of the 72 barangays po, ilang porsyento na ho ng mga barangay ang sumusunod po sa segregation or meron pong sariling MRF facility? So yung po sa according po do sa survey namin at talagang na isa-segregate ng ating mga kababayan ay yung pong pambenta. Ano po? Marami na pong natuto na mga kababayan natin na mag-segregate ng mga pambenta. Other than that ay hindi na nila na isa-segregate kasi nga po walang economic value. So napapasama na rin po doon sa mga hinahakot ng basura natin. So out of the 72 barangays, wala pong fully functional? Wala po. Mga ilang percentage lang ang nag-segregate. Basta yung pambenta, siguradong alam na nila ang dapat gawin ng mga residente. Di ba yung segregation po natin biodegradable and non-biodegradable? Tama po ba? Opo. Hindi naman po recyclable and non-recyclable. Recyclables, yes, ang recyclables. Ang biodegradable, ang nangyayari po sa ngayon po ay kasama na ng ating residual waste. Kasama na sa inahakot. So Opo. magka-mix po ngayon. Mixed waste po tayo ngayon ng collection. So, Both kayo na nga biodegradable nangyayari, and pero non-biodegradable. sabi nga namin, pinipilit namin, magkaiba lamang ang lalagyan para matutulang yung mga tao ng pagsisegregate. Opo. Kasi nga darating ang araw na talagang full implementation ng segregation pag may facility na po tayo. Yung pong barangay MRF, required po silang kumuha ng non-biodegradable waste o recyclable lang po? So, yun nga po, sinasabi ko, sa barangay, dapat yung compostable ay pwede namang ibaon doon sa kanilang likod. Kung meron din lamang lote. Sandali lamang po ha. Marami po yatang may gusto rin magtanong sa inyo. Opo, Apa. yun. So,
maghukay sa likod para lagyan ng nabubulok. At marami pa rin pong sistema ang paggagawa ng compost. Pwede po sa mastera, pwede sa kustal, pwede sa drum. Marami pa hong pwedeng gawin ng mga tao. So, kailangan lamang po natin mapasunod ang lahat ng tao na mag-segregate doon pa lang sa bahay nila po. Alright, kung sinasabi po nating out of the 72 barangays ay wala pong fully functional na MRF, saan po kaya napunta yung 1 milyon na sinabi po nating establishment of barangay MRF po natin? So, katunayan po ay may 12 tayong barangay na na-furnish na po natin ng kasi tayo po nagpa-furnish ng materials para may pagtayo nila ng MRF. So, 12 po ito. Hindi ko lang dalawa po yung record kung ilan na po nakatayo. Tapos, kasi ang problema po sa barangay ay wala silang pan-labor, kaya gumawa po ang paraan ng city, ang Senro, na mabigyan na rin po ng labor para basta may tayo lamang itong mga MRF. So, ang target po natin ngayon ay 12 barangay po. Ano po? Yung iba dito po ay nabigyan na ng mga materyales. Nasa kanila na po yung materyales. Ito pong 12 Nasa kanila na po barangay. mga materyales po. Pero hindi pa ho nakatayo yung MRF. O ang sabi nila ay wala silang pan-labor para sa MRF nito. Kaya tayo po ay nagpalabas ng request na mabigyan sila ng ayuda tungkol dito sa labor na ito. Bakit po tayo nagbigay ng materyales nang wala naman po palang garantiya sa labor? Hindi Ay- ka po baka manigas yung mga semento? Semento ka po ang ibinigay. O ang nangyari nga po ay nung pang isang taong kami namimigay ay ang nangyari nga po ang iba ay hindi nakapagpagawa ay ang sabi nila ay nadala ito sa ibang proyekto ng barangays. Nadala po sa ibang proyekto. Hindi ka po technical malversation yun. Hindi ABC. ko, yan ang sabi nila pero hindi po namin justify kung ganun nga po nangyari. Ano So po? meron po kayong listahan ng 12 barangay na binigyan ho natin ng materyales sa MRF. Opo, Pero na- wala po tayong monitoring. Alin ho dito ang Ay, gumagana? hindi ko lang po dala ang kompletong listahan kasi yung isa ko po engineer ang in charge sa MRF construction. Ano po, pinasusunod ko nga po dito ay wala po yata dito yung aking engineer na in charge sa MRF. Opo. Sige po, i-park ho muna natin ito bilang isang malaking katanungan po sa Senro. Bakit po tayo nagbigay po ng mga materyales na hindi na ho natin ipinackage? Sana pinackage na lang ho natin kahit 6 na barangay, at least nagfa-function yung MRF, kesa ho 12 barangay na meron ho lahat kagamitan na wala ho ngayong nagfa-function. Kasi we are expecting na magkakaroon ng bayanihan sa barangay. Kasi nabigyan na po natin ng materyales to save cost on the part of the government nga po ay sana ay magbayanihan na lamang. Ano po, tapos yung lote po sila nang bahala mag-provide. So ang atin nga po ay construction materials na po. Alright, sa kahuli-hulihan ko pong tanong, sensya na po, ang dami po talaga eh. Yun po bang ginagawa po ng ating pong collection agency na pagta-transfer o pagkakaroon ho ng transfer stations? Ito po ba ay sang-ayon din po sa batas or sinasanction or inaalaw po ng Senro? Yung pong transfer station, kinakailangan po yung magkaroon. Kung maaari nga ay bawat district ay mayroong transfer station. Kasi ang nangyayari nga po, ang transfer station ngayon natin ay highway. Ayun po guys, sang-ayon po sa requirements Oh, ng Senro, sa standard ng Senro. So, ngayon po ay wala po tayong transfer station. Dati po yung ating auction, ano po, ay magkakaroon, ayon sa CityBet, magkakaroon ng project doon ng Dairy Corporation. Kaya napatigil po doon. Kung hindi sana magkakaroon ng project, doon po tayo nagtatransfer ng mga basura. No? Tuloy-tuloy po. Ay kaso po, ay may project daw po. Kaya ang nagdesisyon po ang aming hepe, si Engineer Pansa, na along the highway na po magtatransfer. Selected transfer point po along the highway ang ginawa po. Yun po sa ngayon po ang ginagawa. So ang pinayagan po ng Senro natin ay ilipat yung pong atin pong transfer station sa isa pong area na supposedly ay lalagyan po ng isang proyekto, at dahil po wala na mapaglipatan ay gagamitin po natin ng highway o kung saan man po na lugar na sa tingin po nila ay maayos, bagamat hindi, dahil yun po ang kakulangan po ng atin pong resources. Ganun po ba? Tama po. Wala po tayong paglipatan na lugar na po pwede magkaroon ng transfer station po. Hindi po ba natin po pwedeng sabihin kay Dairy Project na mas importante po ang transfer station natin kesa po sa Dairy Project po natin? Katunayan po kung sihala nung Friday po, ako po ay nakapag-confer kay Dr. Comiya na ito daw dairy project na yun, parang hindi yata matutuloy. Ang mangyayari daw po, parang ang waste treatment ng ating slaughterhouse,
para doon sa area yung ilalagay. Kasi nga ay nagkakaproblema tayo sa slaughterhouse kasi walang discharge point ang slaughterhouse na sinip sa SM. Kaya nagkakaproblema tayo. So ngayon, may project ngayon na gawing AAA ang ating slaughterhouse pero may portion doon sa ating auction compound na maglalagay ng waste treatment. Siguro naman may malaki pang lugar na matitira para do sa transfer station natin. Pwede ka pong habang naghahanap po tayo ng lugar at wala pa pong makita, ay i-recall ho muna lahat yung atin hong ibinigay na permit na mag-transfer station sa Ayala Highway o kung saan man pong highway. O kung dito man po sa mayroon pong dinadaanan ng mga bata sa Canosa, sa Lasal, doon po nagtatransfer po ng basura mismong sa kalsada. Kung saan yung kaliliitan pong mga bata ang dumadaan, pwede ka pong yun muna ang ilipat natin sa transfer station na dati. Konsyala, dahil po dito nga sa kalamidad natin, yung mga agricultural waste, yung mga puno-puno, ay doon po natin dinala sa ating auction, yung ating transfer station. So ngayon po ay nasa oras kami ng paglilinis pa para maibalik doon. Kasi medyo maraming tambak na punong kahoy doon, mga sanga-sanga, ay yun po ililinisin muna namin. Ay siguro na pagdating ni Engineer Ed Pansa, ay sa Monday na rin na siya, baka mag-decision na ibalik na uli kasi hindi po ako makapag-decision ako. Siya po ang baka mag-conflict ho kami. Ayaw ko po ng ganon. So ang ginawa ko po naman ay palilinis ko po yun para next week pagdating niya pwede na mag-transfer kung talagang itatransfer po. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 7 araw pa po na maglilipat po tayo sa highway. So, gagarantihan ko na ho kayo. Kasama ho ng aking konsehal doon. Magdesisyon na ho kayong ibalik ho doon at sagot na ho ng kuya doon na Engineer Pansa. Ay hindi ho natin, ang mga truck po hindi magkakatambak po ang yung mga punong kinuha sa mga barangay dito sa City Hall. O, sa cleaning operation na lang natin lilinisin doon, pa ho. sir. Hanggang Kung- kailan ang timeline ng cleaning operation natin doon sa pinagtambakan po siguro? So basta gagawin namin hanggang this week kasi pagka alis ng mga sanga-sanga ay patutulak po namin sa loader. Kasi hindi ho natin pwede itulak ng loader, sasabit yung mga sanga sa loader. So kailangan matira doon mga damo. So yun po ang ginagawa namin, inihiwalay po yung mga sanga-sanga maliit, tapos yung damo ititira, isa po itutulak para malinis po yung lugar na yon. And how many days po yung target po natin for that? O sabi ko nga po ay 1 week hanggang Friday pipilitin namin kasi ilang tao kaming kulang na kulang kami sa tao. So meron kaming 3 tao ngayon naglilis na kanina pang umaga. Yung po ay hanggang alas 4 lamang po ng hapon. Manong-mano po ang ginagawa nila. So kung kita na po natin na malinis na ay magre-request nga tayo sa city engineer para maitulak itong mga damong ito at pwede na pumasok ang mga truck, pwede na po mag-transfer doon. For the record din, sir, kung lilimang tao, nasan kaya yung 27 million na iba pa po nating personal services po sa area na to? So, ay talagang naka-assign po sa lahat ng area. May nagwawalis po sa umaga, sa araw, sa gabi. Kami po ay 18 hours na nagtatrabaho po. At kulang na kulang po pa rin po ang mga tao. Ano po? No further question. Maraming salamat po. The Honorable Linato is recognized. Ito pong problema ng basura na ito ay hindi lang po nga ngayon. At ito po way back 2013 nung ako po magsimulang mag-privilege speech dito dahil po ay may isang araw na ako po ay inabot ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw ng pag-uwi at nasa lubong ko po dito sa May Pitores ang pangongolekta ng basura na basta na lamang po hinahagis sa truck ang mga basura at marami pong naiiwan sa karsada. Yun ho ay yung mga November po yan. Nung panahon pong nakaburol ang aking lola, doon po sa katedral. Kaya po tayo nakadaan dito sa Pitores ng madaling araw. Na ang sagot po sa atin ng taga-Senro ay kanilang agad na bibigyan ng pansin ito at nagsimula na po ang mga reklamo sa atin na may mga kalye nga po na hindi nakokolektahan ng basura sa ating mga karsada. At kaya nga po nung mag-hearing tayo ng December na ito ipinabigay alam na natin kay Engineer Pansa during the budget hearing. Na ang sabi nga po ay nagkakaproblema sa kontraktor. Ibig sabihin may problema talaga sa pagpapahakot natin ng basura. Kaya ang suggestion po natin agad noon ay i-terminate na by January 2014 ang pagpapakolekta ng basura at bumili na tayo ng sarili nating mga dump trucks.
Dahil may pondo na rin tayo na 7 million pambili ng lupa na gagamitin para sa MRF. Nagbigay din po tayo ng kalahating milyon para sa pag-educate ng ating mga kababayan para sa MRF program na ito. Subalit ngayon ay mag-aagusto na kwento pa rin lamang po ng problema ng basura ang ating napapakinggan dito sa ating bayan. Sa kabila ng tayo po ay nag-appropriate na at nag-approve na tayo ng mahigit 30 milyon para sa solid waste management ng ating lungsod. At ngayon nga po, may kontrata pa tayo na ang sabi ko ay nulo ab initio, null and void from the beginning. Ano ho? Meron po tayong nasa agenda ngayon. Ipina-approve sa atin by letter of the City Administrator, Attorney Leo S. Latido. Pina-approve po sa atin ang Memorandum of Agreement with the National Bureau of Investigation and the City Government of Lipa sa kanilang paggamit ng ating facilities. Whereas wala tayong ilalabas na pera doon. Ito po'y may ilalabas tayong pera, milyon-milyon para sa pagkolekta ng basura. Bakit po hindi dumadaan sa ating sangguniang panlunsod para ito ay maratipika? Ibig sabihin, nakikipagkontrata ang City Government of Lipa, nulo ab initio, null and void from the very beginning. Ibig sabihin, wala tayong dapat binayaran sa anumang kontraktor na ito, lalo digit sa RC Belia Waste Management and Disposal Services, na sinesertipa yan at binabayaran na dumadaan sa ating mga regular budgeting, accounting procedures na kung saan alam nila ang batas. Na marami nga po ay nadi-disapprove, kagaya nga po na pinag-uusapan kanina na tungkol sa budget ng calamity, kalamidad na, ay kinokontrol pa. Bakit nakokontrol iyon? Ito'y hindi makontrol, 20 milyon para sa pambayad na dapat ay wala tayong basura. Yung dapat kailangan ng ating taong bayan, kinokontrol kaagad. 18 milyon lamang, kailangan ng tulong ng ating mga kababayan. Ito po'y 20 milyon, pinababayaan na makalusot at mabayaran. Sino po ang dapat managot dito, Mr. Presiding Officer? Siguro po, ating nire-recommenda sa ating Senro. We have nothing against Engineer Ledesma. Engineer Ledesma has been in the city of Lipa for more than 20 years. And he has been one of the point person in the environmental planning management, which started in 1998 when I was first councilor and during the first term of now Governor Vilma Santos Recto, na sila po ang nagpasimula ng isang magandang programa dito. Subalit, bakit pagbalik muli ni Engineer Pansa na wala lahat ang mga nasimulan niyan ng Senro? Ano? Na ito po ay taturan din sa atin during the committee hearing ng isang kapitan na hinahamon nga po niya ang Senro sa pangunguna ni Engineer Ed Pansa na nung dating unang panahon na nag-i-implement ng solid waste management si Engineer Pansa ay napakaganda at mahusay. Bakit ngayon po amoy basura ang lungsod ng Lipa sa pangunguna ni Engineer Ed Pansa? Sana naman po ay manghinayang siya, Mr. Chair, sa puntong ito, na ang pondong ito ay hindi pondong nililimot lamang. Sana po sa pagdating niya sa Lunes, no, na siya nakapagbakasyon naman na sa isang malinis na lugar, ang bansa ng Estados Unidos. Siguro naman sa kanya pabalik-balik doon nakakakita siya ng magagandang practices ng kung paano mangungulekta ng basura. Bakit dito sa lungsod ng Lipay pinababayaan niya na magkaganon na lamang ang isang kontrata na walang bisa, nulo ab initio, na hindi ni-refer sa atin ng Administrator's Office for approval, for ratification, na napakalinaw po sinasaad sa ating ibinigay na authority sa ating kagalang-galang na mayor. Wala pong kinalaman dito ang ating kagalang-galang na mayor sapagkat ang ating mayor ay pinirmahan ito in good faith. At ito po ay dapat pinaabot sa atin ng departamento na sadyang nangangalaga ng mga kontratang ito. So Mr. Chair, sana po ito ay mai-refer din sa Committee on Good Government or Committee of the Whole upang nasa lalo't madaling panahon ay hindi tayo mapagaya sa issue ng PDAF, sa issue ng DAP na kung saan may mga anomalya. May lumalabas na pera, may ginagamit na pera na hindi naman tama at mabuti at labag pa sa batas, Mr. Presiding Officer. The Honorable Katipon is recognized. Then after po ni Consel Katipon, we proceed na po tayo sa regular session. Gusto ko lang itanong kay Engineer, kay paring ko na di ho nung panahon ni Mayor Oka, nag-purchase tayo ng 2 hectares para sa MRF.
May Tama natatanda po, na ka. tama po yun. Opo. Ano hong nangyari doon? So ito po sinasabi niyong lote ay ito po yung nasa dagatan po, no? Ay yung po ay actually tama po 2 hectares. So naibili po yon. So talaga may plano po tayo doon na magtayo ng facility. Ano po, may mga plano tayong binigay sa ating Mayor Oka noon. So dumating ang panahon na yun nga nagpalit ang administrasyon na hindi ko na po alam kung ano nangyari doon sa lote. So wala po akong alam kung anong ang alam ko po ay nadidinig ko lamang po na ito ay pinauupahan sa isang katabing lote na horse farm yata ang may-ari, no. Yun lamang pagkaalam ko po doon. Baka ho kasi pwedeng may consider ng chairman ng committee na ma-check ho ito dahil ho ang akin hong inaalaala dito, noon hong last session ho namin, inabot ho kami noon ng alas 2:30. At nakita naman ho, at naramdaman ko ho yung mga kasama kong konsihal, at talaga yun hong concern ang Vice Mayor. Talagang pinipilit ho namin na makatulong in aid of legislation, matulungan namin kayo sa lahat ng pangangailangan. Kanina ho, no kayo kino-question ni Konsihal doon, sinabi ho ninyo, kaya ho nababayaran yung kwan dahil pumipirma kayo sa accomplishment. Paano ho natin na-justify na permahan ho yung isang accomplishment kung hindi naman ho napipick up talaga yung basura ng kwan? Ng delayed or let's say wala nga hong penalty do sa atin hong sa kontrata natin sa MOA. Paano ho na-justify ho kaya pati ho na city accountant na ito ho ay babayaran ho yung isang kontraktor ng ganito? Una, wala ratification of contract. Padalwa, delayed ho yung accomplishment. Wala ka ho kayong magagawa na refuse to sign ng isang dokumento kung hindi ho accomplish ho yung kanilang ginawa. So yun nga po ang naulit ko kanina, ang pinagbabasihan po namin yung volume ng truck na nahakot. So yun po ang pinagbabasihan ng aming pinipirmahan. Pero yung pong mga naiwan ay umaasa kami na babalikan at hahakutin. At ganoon din po ulit, susukatin uli namin para mabayaran yung hinakot na yon. Kasi ho, tayo ho awardee o let's say kalaban tayo, contestant tayo sa isang good governance. Ito ho yung good housekeeping. Kung tayo ho ay manalo diyan sa good housekeeping at ganyan ho ang ating sitwasyon ng basura, mapakalaki yung magiging tanong ng mga tao, paano kayo nanalo sa good housekeeping? Pagdating pala sa basura ay gayon na. Noon hong last Monday, ako ho'y nakapagsalita na, kung maaari sana, lahat ng hindi na-accomplish ng mga department head dito sa department ng siyudad ng Lipa, sa City Hall, magkusa ng mag-resign. Sapagkat tinitingnan ho natin, dito ho sa environmental, kitang-kita ho natin ho yung pondo ng city government na ibinibigay dito, 20 million in 7 months. Ang kinokolekta ho natin sa tao, sa mayor's permit, meron ho dong included na tinatawag ho nating garbage fee. Doon ho sa real property tax yata, meron pa rin tayong nakapatong doon. At higit sa lahat, meron ho tayong sa water bill na 10 piso kada bahay, kada kontador na kinokolekta pa rin. Ang bahayan ho ay nagre-react na ho din Kagabi ho ay eksaktong si Mayor ay nanonood din. Nandoon din ho kami ni Consel Raul doon ho sa ang pasyon ni Bishop Bersosa. Na yan ho si Bishop Bersosa ay 34 years sa Luzon, Dalipa. At isa sa nag-statement na talagang napilitan siyang sabihin sa kanyang sarili na totoo yung shower of petals pero hindi niya masabi doon sa kanyang superior dahil bawal daw. Habang nagsushow, yun hong amoy ng aircon sa loob ang naihigop yung basura sa likod ho ng cultural center na napakarami hong nanonood kagabing mga tagalipat, mga hindi tagalipa hanggang doon ho sa tabi ng kainan, yung kainan ho ng mga nagsushow, na nagpe-play. Bukas ho yung bintana, yun ho simoy ng hangin galing ho doon sa likod ng cultural center ay isang siguro mga 3 truck hong basura ang nandoon. Kagabi yun. Yun ho ang sinasabi namin na baka ho dumating ang pagkakataon na ito naman hindi para sa inyo. Ito yung pinaabot namin sa inyong hepe. Na kung hindi na niya kaya, o kailangan niyang magpa-amyenda ng batas dito, o kailangan i-hold niya
para magkaleksyon ng sweldo, ang payment ng mga tracking na yan, ay gawin na niya sa nararapat na panahon sapagkat ang reaksyon ho ng tao, hindi lang ho basura, nariyan ho ang traffic, nandiyan ho yung, may isa ho ditong grupo, yung Halala sa Lipa, yung Lipa Worldwide Philippines na tinatawag ho natin sa Facebook ho, ito nagkaroon ng Connect-Connecta. Meron ho sanang takbo para sa mga ilog ng Lipa, kung aware ho kayo diyan, this coming August 3. Na-postpone ho, gawa ho ng weather sa August 31. Kitang-kita ho natin yung mga tao ngayon na gusto hong tumulong sa atin. Na yun yung mga voluntaryo, mga taga-lipa na napapunta ho sa ibang bansa. Nahingi sila ng pagkakataon sila'y makatulong dito ho sa ating syudad. Pero kung mismo ho ang tutulungan ay ang gobyerno ng lungsod ng Lipa, na ang atin naman ho talagang waste management ay hindi maayos, ay hindi ka ho kahiyahiyan naman talaga tayo sa mga taong lusod na Lipa. Ang sanggunan ho, kita ko hong role. Ginawa na ho namin ang lahat na para gawin ho dito ang batas, ang privilege space, ang inquiry. Pero siguro ho sa departamento ho may failure ng kaunti. Ako hinahingi ng pamanin sa inyong hepe. Kung hindi ho niya kaya, sabihin na ho niya, siguro naman nararapat na ma-reorganize. Hindi lang sentro, kung ano pa man departamento na hindi ho nakakatulong sa ating gobyerno. Yun lang at magandang hapon, Mr. Chairman. The Raul Montalto is recognized. Mr. Chairman, mga kasamahan, Engineer Ledesma, nakita po natin talaga na itong problema sa basura ay isa na pong bagay na hindi dapat basta-bastahin. Ito po'y darating ang araw na magiging isang disaster. Nakita po natin ang nangyari sa Metro Manila nung bumaha. Pagkatapos po ng baha, anong pong nakita natin? Puro plastic sa lansangan. Ibig sabihin po, nag-clog yung mga drainage nila. So ito po ay dapat pagtulong-tulungan na natin. Sinasabi po ni Engineer Ledesma ang problema. Problema sa kontraktor, wala silang magawa. Problema sa mga batas na hindi dapat, yung mga kontrata na hindi na-ratify. Problema din po sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon na lagi pong sinasabi natin na mag-segregate sa kanya-kanyang bahay. Pero ano po ang nangyayari? Wala pong sumusunod. Hindi lang po naman gobyerno at tayo dito ang kinakailangan magpatupad at mag-isip. Kailangan pong ang ating mga kababayan ay matutong mag-segregate. Kapag nag-segregate po sila, ay sinisigurado ko, napakalaking tulong po ang kanilang magagawa sa ating gobyerno. Yung pong basura, hindi ganong kadami. Yung pong plastic na ihiwalay, napakalaking bagay po noon. Kaya po, siguro ay panahon na para ito'y ating upuan mga kasama. Tulungan natin ang ating mga eksekutibo upang sa ganon ay makapagbuo tayo ng mga batas na magkakaroon ng ngipin ang segregation. Napaka-importante po noon. Magkaroon ng ngipin ang segregation. Sa experience mo po, Engineer Ledesma, sa tagal-tagal na nating ginagawa, yung sinasabi nating mag-segregate sa bawat bahay. Natupad po ba ito? Panahon pa po ni Governor B, no siya mayor. Segregation, pero ano pong nangyari? Yung pong mga basura, akala natin sinesegregate, pagdating po doon sa may KLL na ginagawa ngayong building, ibinaon lang po yung mga basura at mga plastic. Kaya po nung ginawa yung building, hindi po makapagpundasyon dahil puro plastic po yung nasa ilalim ng lupa. Di mo ba, Engineer Ledesma? Tama po, nakapagbaon po tayo doon. Binaon lang po. So hindi po tama ang programa. Ngayon po siguro ay nararapat na pag-isipan na ng ayos. Yung sinasabi ni Konsehal Don, baka po pwedeng tayo na mismo ang mag-manage ng ating basura. Yung 20-30 million na budget natin sa isang taon, makakabili na tayo ng maraming truck, equipment, ay siguro naman po'y kayang-kaya nating i-manage ang ating basura kung tayo ay may tatapunan. Yun pong sinasabi natin na tapunan. Yung pong sinasabi ninyo na wala pang permit ang DNR. Siguro po'y kinakailangang maggawa na kayo ng programa, timetable, upang sa ganon ay hindi open ang time.
Kapag ka wala pa kung timetable, ay dadaan ng panahon hanggang sa walang nangyari. Pero kung ang timetable yung sinusunod natin at pagdating ng 2015 ay makakapagsarili na tayo sa ating basura, may implement na natin ang tamang segregation, katulong ang mga may bahay dahil sila nagsasegregate sa kanilang bahay, natatakot silang hindi mag-segregate dahil may penalty, ay siguro naman po ay magiging successful itong ating gagawing programa sa ating basura. Or kung maaari nga po, ipopropose natin, gawin na isang departamento ng ating gobyerno itong ating mga basura. Para sa ganon ay matutukan talaga ang segregation, ang ating facility, ang ating paghakot, dahil ito po ay isang napakahalagang component ng ating bayan sa ngayon. Hindi po natin dapat baliwalain ito. So ako po ay nakikiusap, Mr. Chairman, na tapusin na po natin itong ating diskusyon at ito po ay makapag-hearing tayo na kasama ang lahat ng mga pwedeng i-participate dito sa usaping ito upang makabuo ng isang magandang programa at timetable para sa ikaunlad ng ating bayan, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Engineer Ledesma, sa inyo pong report sa Sanggunian at sa pagtugon din po sa mga katanungan ng mga miyembro ng Sangguniang Panglunsod. Session resume. Privilege. The Honorable, wala na po, announcement. Ano yan? Privilege. Urgent matters. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the urgency of item number 4 from the business of the day. Any second for urgency? Seconded. Discussion, objection, hearing none. Item number 4 of the business for the day is hereby declared as urgent. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Fernando Irby Savings and Loan Association with a total area of 790 square meters located in Banay-Banay from agricultural use to commercial use. Any seconded? Discussion, objection, hearing none. The request from residential to commercial use of Colonel Ronaldo S. Diego is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, ito po yung na-refer na sa akin at na-committee hearing ko na rin po. At hindi lamang po umabot noong nakaraang Thursday. Ito po yung final subdivision plan po ng Amio Rosa 2. Mr. Chair, move for the urgency. Barangay Bulbok. I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. Urgent matters. Kung wala na po, the Honorable Linato is recognized. Mr. Chair, I move for urgency, item number 3. As member of the Committee on Good Government, the chairman is on official business, I believe. For urgency, Mr. Chair. Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none. Item number 3 hereby is now urgent. Mr. Chair, I move that we pass a resolution approving the memorandum of agreement entered into by the city government of Lipa, represented by Honorable Mayor Maynard Sabili, and the National Bureau of Investigation, represented by Director Virgilio L. Mendez, regarding the clearance satellite office within our city, Mr. Chair, for third and final reading. Any second? Second the motion. But, Seconded. Discussion? Discussion. Sir Don, ano hong yung NBI clearance, nandito na sila sa atin sa likod. So, clearance, ano hong gagawin ng NBI again dito sa ating with the MOA, with the city government? Ang kanila pong existence ay ito nga po ang basis, yung Memorandum of Agreement, na kung saan ay meron silang NBI satellite office dito po sa ating City Hall compound at gumagamit po sila ng facility ng City Government of Lipa upang ma-provide natin
ang mga pangangailangan ng ating kababayan sa pagkuha ng NBI clearance, Mr. Chair. So, doon ho sa MOA, may limitasyon no, hanggang doon na lang sa clearance. Wala ho silang, let's say, mag-base sila dito at magiging sub-headquarters nila or what. Hanggang doon na lang ho MOA. So ito pong MOA ay sinasabi po na magpuput up sila ng NBI satellite office. Yun lamang po ang ilalagay po nila dito para sa pagkuha ng clearance. Kung ano ipoprovide ng city sa MOA. So, doon ho sa MOA, ano ipoprovide na city? Nakalagay po dito ay responsibilities of the city. Alam ko may kopya ang bawat isa, kung di ako nagkakamali. Wala po. Kung wala po, kopya ang bawat isa. Kung maaari po sana inyong basahin ang nakalagay po sa ipoprovide po ng city. Baka naman po disadvantage sa city. Sobrang laki ho ng ata magagastos. So kailangan mag-research po muna tayo. Basahin po ninyo ang kontrata bago po nyo aprobahan. Session na resume. Any other matters? Mr. Chair, May I request all members of the City Council to observe the proper decorum. Mr. Chair, pursuant to my request for the urgency of item number 4, in which I cannot answer all the technical issues concerning the memorandum of agreement, and provided that the chairman of the Committee on Good Government is not present, item number 3 of the business for the day, I move for that this matter be deferred, Mr. Chair. Discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, pursuant to the request of the City Disaster Risk and Reduction Management Council regarding the utilization of the 70% pre-disaster fund, and provided that we have already conducted the committee hearing and the committee report is not yet present, I would like to move for the adoption of the resolution of the City Disaster Risk Reduction Management Council, excluding the amount of 25 million on which includes the construction of the evacuation center at KLL in the amount of 20 million, and the 5 million fund for the barangay seminar for the BDRRMC provision of 5 kilos rice. Any second to the motion? Any second? Seconded, discussion. The Honorable Mendoza is recognized. Mr. Chairman, gusto ko lamang pong idagdag yung sa CCTV na 8,116,980 pesos, kung ito pwedeng ipa-defer din muna at nang mapag-aralan pa rin ho. Kasi ito ho ay sa CCTV mapapalagay at nasa 70% pre-disaster po natin. So kung ang chairman po ay pumapayag, ay baka pwede hong i-include na rin po muna natin sa hindi isasama yung 8 million ho na mahigit. Amenable po ba ang chairman ng Committee on Appropriations? Mr. Chair, I agree with the additional amendment that we hold in abeyance the procurement of CCTV in the amount of 8,116,980 pesos, and to also include, Mr. Chair, that the said amounts of around 33,116,980 pesos be referred back to the council for their consideration, that it be classified as donation under the pre-disaster plan of the city of Lipa. The Honorable Katipon is recognized. Clarification lang, Mr. Chairman. So, not to include is the 20 million construction evacuation center. The 8,116,000 para ho sa CCTV. And also the barangay seminar of 5 billion. So yun ho lahat, at
Included ho kaya natin, paano ho kaya i-justify ng risk reduction ho itong 15 units computer set na 825,000? Paano ho kaya ito gagawin nila sa isang disaster kung tayo ay brown out? Hindi ho mas maganda kaya the generator ang bilhin kaysa dito sa computer? Mr. Chair, palagay ko ay kailangan nila ito para sa database ng Disaster Council upang nang sa gayon ay mas maging updated tayo. Yun naman po, kung sakaling magkaroon ng brownout at mapatakbo yan ng generator, ay tatakbo din ang 15 units ng computer na yan na kung saan ay palagay ko ay kailangan ng ating Disaster Council para sa monitoring database na kailangan nila, Mr. Chair. Thank you, sir. Any objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Adjourn. The Honorable Concepcion Hernandez, Maria Concepcion Hernandez Veloso is recognized. Thank you, Mr. Chair. I move that we pass a resolution inquiring and requesting for the feedback of the City Accounting Office pertaining to the payments made in behalf of RC Bella Waste Management and Disposal Services for the contract of services executed by and between the City Government of Lipan, RC Bella Waste Management and Disposal in the amount of 10,382,307 pesos executed on February 21, 2014 and lacking ratification of the Sangguniang Panglungsod, and further to inquire whether future payment in behalf of the city with RC Bella Waste Management and Disposal Services pursuant to Memorandum of Agreement dated June 30, 2014 will be paid off without also the ratification of the Sangguniang Panglungsod. For third and final reading, Mr. Chair. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The session is adjourned. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.